Inciting ng mga aning-aning. Hello, magandang araw, magandang umaga. Nakita ko ang nagpapaganda sa umaga, ang aking palangga, ang aking kaibigan, Kathy Binag. Hi sister, how are you? Si Mai Perez na nagpapaganda rin ng aking umaga na laging present. Ukidok, the only way for you to check if the Pulboronic video in test evidence, you need the original video, not only what you get online, for you to be able to authenticate it. Exactly. Corrected by my dear sis. Ahaha, ano na mga eksena ngayon. So, di tayo nakapag-vlog kasi naging busy-busyhan ng aking alindog dahil may bisita tayo. Pero sige na, pag-usapan na natin ang mga inciting ng aning-aning. Okay, inciting aning-aning, unahin muna natin. Unahin muna natin ang statement ng Malacanang na konting ano na lang, konting konting pula na lang papunta na sa paputi na raw yung mga Lakanyang na napupugaran ng mga addictus Benedictos. Alam mo, talaga mga pangbangag talaga yung mga pinagsasabi ng Malacanang. Ano. Yes, totoo naman na hindi mo na kailangan actually na ikula ang Malacanang dahil puting-puti na, di ba? Puting-puti na ang kanilang mga nguso. Puting-puti na ang nguso ni Bangag dahil sa white powdery substance and pulboronic na kanyang favorite. Puti as in white powdery substance, tama. Sabi nga ni Jay Clover. Alam mo, nakakatawa, no? Tapos talagang papunta na daw sa puti, sa paputi. O, papunta na talaga sa puti dahil pumuputi na ang mga mata ng mga tao sa gutom, pumuputi na ang mga nguso ni Bangag at ang mga kabataan dahil sa pagsisinghot ng pulburon. Okay lang. Okay lang. Mapudga, mabiga-biga. Okay, magbiga-biga ang mga aning-aning. Anyway, highway. Si Sandra Gambok nandito. Ayan. Si, hi ga. Arrived watching from Hong Kong. Okay. Anong hambalanon naton? May hambalanon ka ginto? Wala kang. Biga-biga. Maupod sa sang biga-biga, upod si Satanas. Gusto mo makasama si Satanas magbiga-biga? Anyway, highway. Paputi na ang mata ng mga Pilipino sa gutom, sabi ng ating mga kababayan. Alright, so alam nyo, yes, sabi ni Nova Kalinog, sana pumuti na rin yung mata nila. Kasi kaya nanggagaling yung saan nanggagaling yung sinabi ng ni Clarissa Taratara, yung kanilang spokes spokes ng mga aning-aning. Kasi nga patungkol dito sa bagong political ads ni Amy Marcos na itinaas ni Inday Sara ang kanyang kamay dahil sabi itama ang mga mali. Pero nakakaloka, no? Nabanggit ko na yung sinabi ko, yung point ko patungkol dyan kay Inday Sara. Sabi ko nga kung ano yung strategy niya yon. Pero ako, never again. Yes. At ang puting ahas, mga palangga, sabi ni Rainbow. So kahapon, nagsalita si Amy Marcos na kesyo. Okay. Ayan, na kesyo, naliligaw na ng landas yung kanyang kapatid. Bago muna yung kaso-kaso nila daw kay Harry Roque tsaka sa akin, doon muna tayo sa binanggit ni Amy Marcos na, naku, sabi niya yung the same F story na napapaligiran ng masasamang espiritu yung kanyang kapatid at naliligaw ng landas kaya itatama niya yung itim, yung mga ganyan, itatama niya yung mali. Alam nyo, mga kababayan, sabi ko nga, at the end of the day, it's your vote. Okay? Kahit sino man ang itaas ni Inday Sara, alam ko strategically, magbe-benefit sa kanyang impeachment yon. Pero my question sa inyo, ilan ba
Hindi naman lahat ng we have to be realistic, darling, 'no? Hindi naman makakapasok lahat ang ating mga kandidato. Yung 12 o 10 ganyan, hindi yan lahat, hindi ako pessimistic, but I am being real. Hindi yan makakapasok. So, kumbaga, if you kung bibigyan niyo ng boto, okay? Kung bibigyan niyo ng boto itong si Amy Marcos dahil lang, political, well, uso naman yung political butterfly, ano? Dahil sa mga dramatization niya at I don't know kung anong strategy hindi, I don't know, alam ko yung strategy ni Inday. But sabi ko nga, anong gusto nyo, ang makakapasok, si Attorney Vic Rodriguez, number 56, o si Amy Marcos, o si Congressman Marcoleta, o kung si Jimmy Bondo, o kung sino pa yung mga, ang ating mga kandidato. Tama na, sabi nga ng nag-comment kanina, never again to Marcos. Alright? Tama na, sobra na. Sabi ni Lian, I stay with Tatay, okay? Tatay PRRD's, senatorial endorsement. Alright. So, actually, yung mga nagtatanong tungkol sa dayaan online, matagal na namin na pinag-usapan yan ni Attorney Glenn. Pero abangan nyo po yung interview namin ni Attorney Glenn. Huwag muna kayong bumoto. Which you still have time. Sasagutin niya yan dahil hindi lang nagkasundo yung aming mga schedule. Pero ako, never again to Amy Marcos. Never again. I-prioritize nyo yung inyong bobotohing what? Ang inyong ibobotong favorite na sa tingin ninyo, o hindi favorite, sa tingin ninyo na makakatulong, hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi makakatulong sa Pilipino. Kasi kung titignan mo, si Amy, hindi naman siya nakakatulong sa Pilipino. Puro siya hanash, puro siya drama. Alam pala niya na naliligaw ng landas yung kanyang kapatid. 'Di ba? Alam niya na naliligaw ng landas, ay naku, nadadamay daw yung kapatid niya, napapaligiran ng mga masasamang damo, espiritu. So, isa lang ang ibig sabihin niya, na ang kapatid niya ay inutil. Ang kapatid niya hindi karapat-dapat na mamuno pa dahil alam pala niya na napapaligiran ng mga jejemon o kung ano pa man. Bakit hindi siya mag-akto? Mag-file siya ng impeachment, mag-initiate siya, magsabi siya na ang kapatid niya ay addictus benedictus at puting-puti, puting-puti, puting t-shirt, right? Katibinag ang tinitira. Puting white powdery substance, puting powdery substance ang tinitira, kaya ang mga kababayan natin ay pumuti na. Hindi siya sincere. Okay? Hindi lang natin pwede dahil ito ay strategically makakatulong sa impeachment ni Inday Sara. Ang trabaho ng mambabatas ay magbalangkas, okay? Gumawa ng batas o mag-repeal ng mga batas para sa ikabubuti ng Pilipino. Hindi lang to personal natin. Okay? Hindi lang personal natin. So, dahil nakikita natin na ito ay makakatulong, this is number games. So, I get that, darling. Naiintindihan natin yan. Pero hindi lang matanggap, sabi ko nga, this is the objective, and ang tawag dito, yung perspective ng isang taong hindi politiko na hindi nababayaran na kahit 5. Alright? Kaya ako, never again, hindi kasi kaya ng puso ko, ng konsensya ko na sasabihin sa aking mga palangga na okay, pagbigyan na lang natin siya kasi itinaas naman, iniinda yung kanyang kamay, ganyan-ganyan, but strategically, kakilala, iba-iba tayo. Pero this is my stand. Never again sa itim dahil kung totoong si Amy Marcos ay dun sa kanyang, what do you call it, yung kanyang campaign chuba-chuchu na itatama natin ang mali. Ganyan. Kailan mo ba tatama ang mali? Kailangan mo pa antayin ng eleksyon? Dahil eleksyon, kailangan iboto mo muna siya para itama ang mali? Kadyotahan yan. Itama niya ang mali ngayon. Isigaw niya sa buong mundo na ang kapatid niya ay addictus benedictus, sumisingot ng pulburon, pati yung kanyang sister-in-law na kidnapper, lahat sila dyan, si Satanas na kasabwat. Yaan ang kailangan ng Pilipino. Hindi natin kailangan mag-antay ng eleksyon para sabihin na, kasi makakatulong naman yan, chuchuchucho. That's BS. So every time na lang mag-eleksyon, iboto natin si Pedro, si Juan. Kasi, ano yan makakatulong dun sa kampi natin. Then that is, what?
vested interest, personal, not for the people. I am for the people. Okay? Kung gusto niyang itama yung naliligaw niyang landas na kapatid, itama mo na ngayon. Itama mo na yung mga budhi nila, itim ang kanilang budhi. Itim dahil ninanakaw ang pera ng bayan, smuggling, polboronic, ano pa, kidnapping, kawating, lahat na. So dahil, kailangan natin ng numbers, chuchu. Kailangan ipagkibit balikat na lang natin, let's do support IB. Hindi lahat makakapasok yung kandidato natin. Make up your mind, darling. Ilagay nyo yan sa utak. You have to be realistic, but not being pessimistic na kasi ginto chucho. Diba? Huwag nyo iboto yan. Okay? Iboto nyo. May mga kandidato kasi na hindi kabilang sa PDP laban na mga matitino naman. We will talk about that candidates maybe later, ano? Ilaglag na niya si Bangag, sabi ni Regs de Leon. Okay. Kung gusto niya, enough for this BS ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay naliligaw ng landas. Straightforward mo, how? Paano siya naligaw ng landas? Dahil siya ay tumitira ng pulburon, siya ay patuloy na nagdanakaw ng kaban ng bayan, patuloy na sumisinghot, patuloy na sangkot sa kidnapping, patuloy sa sangkot sa pulburonic, na mahabang tayo ay nagbabakbakan sa social media, sila ay nagpapakasarap sa pera ng bayan, ninanakaw nila ang pera ninyo. So never again sa mga Marcos. Tandaan nyo yan. And now, punta na tayo sa kanilang dramatization. Okay? Ngayon ay naghain daw ng reklamo itong NBI director, ang gobyerno ni Bangag, ng inciting. Well, narinig yun naman ng inciting to sedition doon sa pulboronic video na ipinakalat ko o ipinalabas ko. Inaamin ko yan. The only defense I have is the truth. Hindi yan defamatory, yaan ay ginawa ni Bangag na suminghot siya, sumirit siya ng puting-puti na pulbura na parang ikinula. Okay, tignan natin. Basahin lang natin dito. Okay. Ang sabi dito sa balita, right? Ang balita, okay, tignan natin. Just in, naghain ng reklamo ng inciting to sedition laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Maharlika kaugnay ng pulboronic video. Pinaharap din si Maharlika sa mga reklamong cyber libel, computer-related forgery, computer-related forgery, are you kidding me? Diba? Ito ay mga kasinungalingan palangga at pagtatanim na naman ang kaso ng mga aning-aning. Sabi ito, at unlawful utterances na pinabibigat pa ng paglabag sa cybercrime prevention. Naku, natakot naman ako sa mga naliligaw ang landas. Takot ako, di ba? Takot ang mga jutang generous, kayo ang matakot. And this is good. Okay, this is good para mailagay natin. At saka bakit NBI? Bakit hindi si Bangag ang nagreklamo? Siya yung sumisingot? Bangag, bakit hindi ikaw magreklamo? Bakit ang NBI? Ikaw ang magreklamo, gusto kitang makabakbakan sa korte, tangina ka. Para makita ko actual, face-to-face, yung bunganga mong nagdinudugo na at ngumingiwi-ngiwi. Diba? Bangag, bangag, bangag. Bakit mo ipinapasa, kaya gusto nyong targetin ang mga vloggers kasi ini-expose katulad ko ang lahat ng kabangagan mo, Bangag. Ito ay Amy Marcos, alam mo na ang kapatid mo matagal nang naliligaw ng landas. Matagal nang bangag ang kapatid mo. Kung gusto mo maniwala ang Pilipino sa iyo, alam mo pala na naliligaw ang landas, aantayin mo pa ang eleksyon, iboto ka muna para itama mo ang mali. That's jutang gininang kajutahan to the highest level. Oh. Hindi raw kampo ni President spokesperson, handa daw harapin. Okay? Ni dating presidential spokesperson Harry Roque, ang kasong inciting to sedition na isinampas sa kanya ng NBI. Sabi ni Spokesperson Harry Roque, we welcome the filing of charges of the National Bureau of Investigation regarding the viral circulation of the Pulburon video. We see this as a good opportunity for President Bangag Jr.
to once and for all personally disprove in court of law. Kaya nga, yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ang nakakaloka sa mga ngagva, meron kasi dito okay? Recommendations for prosecution, Claire L. Contreras. L as in libog. Libog ng mga bangag. Sino si L? So definitely, yung sinasabi nilang kakasuhan nun, hindi ako yun. Kasi Claire L. Contreras. Di ba? Mga syungabels talaga itong mga ito. Pero ganun pa man, mga kababayan kong mga pinapalangga. Okay, ang pagpapalabas ng video na nagsisinghot si Polboron, ay si Bangag Polboron, ito po ay hindi inciting to sedition. Dahil ito ay may katotohanan, okay? Ito ay, ulitin ko, authenticated po dito yon sa California. Ito na ang pinaka-aantay kong moment of truth. Sinasabi nila, di ba, na pinaano daw nila, pinatest nila sa India kung ano-anong mga what they call it, yung mga app. Di bring it on. Do you think natatakot si palangga ninyo? Dito sa mga paninindak nila, ito po, ulit-ulitin natin, paninindak, intimidation, sila dapat nakasuhan sa ginagawa nilang pag-forge ng mga peking address, pag-fabricate, pag-fraud ng peking address dyan sa Pilipinas, enable for this bangag to file a case against me. Dyan pa lang, pag-abuso na sa judicial process ng Pilipinas na naggawa sila ng peking address, yung favorite ni Lisa Tanas, na ilagay, gamiting address ko ay nandyan sa Pasig. Yung number 1962 na pinapuntahan natin sa palangga nating mga volunteers. Remember that? Okay? Yan pa lang ang paggamit nila ng address ng may address, fraud yan. Sila dapat ang kasuhan, hindi ako. Kaya ginawa nila, nag-invento sila ng address, mga kababayan, para maisakatuparan nila yung kanilang fabricated crime. Kasi hindi ka masiservan, hindi naman ako naservan ng mga notice, ng mga subpoena, kung ano pa, ng mga kaso-kasong ito dahil nga ang address ko ay nasa Amerika. So ang ginawa nila para maput on the record nila diyan sa Korte Suprema, sa Bureau, sa ano tawag dito, sa Camp Crame, sa lahat ng sangay ng gobyerno, kailangan nila mag-invento ng address o gumawa ng mga peking address para maitanggapin ng prosecutor. Kaya itong mga gunggong na ito, yan ang mga bangag. Yan. At habang sila ay nagkakamali sa kanilang mga kagaguhan, ako na ay puntos naman ito sa akin para magamit ko sa mga kaso na binabato nila sa akin at hindi ko uurungan ang mga buwaka ng inang na mga kaso na ito, pero kasi sa kasong final nila si Claire L. Contreras, hindi po ako si Claire L. Contreras. Baka yung isang Claire L. Claire Libog. 'Di ba? So yun mga kababayan. Ngayon, gusto ko lang sabihin, ulitin ko po sa kapapasok pa lang, hindi maglalakas ng loob si Maharlika na magsabi na ito'y authenticated, ang forensic, kung ito'y galing sa what? Dito sa forensic expert. At dito natin babakbakan, okay? Hindi ko to pwedeng i-share, hindi ko pwedeng bigyan ng what you call it? Ng weapon ang mga bangag, di ba? Sabi, i-share mo nga. Julul, okay? Gumastos kayo. Magpa-authenticate din kayo ng sarili ninyo to counter this. Alright? Ayan, audio analysis, video analysis, GOP structure, and frame analysis. Ayan, yan naman yan. Yung mga may alam dito sa forensic, alam nyo yan. You know, so mahaba ito mga kababayan. Ayan, do you think si Maharlika gagawa ng mga ganyan? May alam ba ako sa ganyan? Gumawa nga ako ng group na Dahig Updates na akala ko kami dalawa lang nitong palangga ako makakakita. By the way, mag-leave the group na kayo doon sa Dahig Updates. Ako po yun, pero hindi yun intention para para kung ano man. Nag-try out lang kami for whatever reason itong palangga ako. Akala ko kaming dalawa lang makakakita. Ang daming nag-friends, libo-libo, ay nag-join sa group. So,
Do you think ang lola ninyo? Well, hindi ko na kailangan mag-i-depend ang sarili ko dito sa inyo. Sa korte na lang tayo bangag magdepensahan, ha? Para mapakita natin mismo sa mga hurado kung paano ngumingiwi ang iyong ngusong puting-puti ng white powdery substance, mga kababayan. So itong entropy analysis na ito, pinakita na natin sa inyo many times at ito nga, permado nga ito mga kababayan. At ang conclusion dito, basahin ko ulit after, ayan, paano ito daw ay ang sabi nila, ito daw ay minanupula ko, computer chubu-chuchu. Hindi po ganun si Palangganyo Maharlika na what? Magmamanipulate ako para magpakyut sa inyo. Hindi ako nga katulad ng mga bangag. Okay, ang sabi diyan, okay, figure 4. Oh, diyan sa picture na yan, figure 4 showcases a series of 4 frames, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appear in different areas. The shifting locations of these artifacts across frames confirm that they are a natural result of video compression, reinforcing that the video has not been AI reprocessed. Has not been AI reprocessed. Conclusion: after conducting a thorough analysis of video file, I found no evidence of editing. The file exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. This conclusion is based on the detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes. Ayun, yun mga kababayan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, ayan, gagawa na naman sila ng, ang tawag dito, ng pananakot, pero syempre hindi matatakot ang ating palangga. Wag kayong matakot, lahat dyan sa magpo-post as long as inyong mga pinopost ay inyong opinion, pananaw, at mayroon kayong ebidensya. Yun lang mga kababayan ang pwede nating ilaban sa bangag na ito. Alright? Bakit kamo? Dahil lang sinasabi, ang pinakita kong video sa inyo noong July of 2024 last year, ito po ay hindi inciting. Sa halip, ito ay public interest, public usaping pampubliko na kailangang malaman ninyo na ang presidente ninyo ay sumisinghot ng parang puting ikinula na white powdery substance. 'Di ba? Hindi ko ito ipinakita para magburguran kayo. Ipinakita ko ito para what? Para ipaalam sa ating mga kabataan na tayo ay lumulubog na sa karimlan. Dahil ang ating presidente ay addictus benedictus na dapat sana ang ating mga kinauukulan, ang AFP, PNP, DND, lahat ay protektahan ang mamamayang Pilipino laban sa mga bangag. What's the point? Na tayo ay may mga batas para sa mga illegal na pulburon kung mismo ang presidente ay hinahayaan ng ating mga taong gobyerno katulad ng AFP, PNP, NBI, DILG na ang kanilang presidente, ang kanilang commander-in-chief ay laging sabog na sabog sa parang puting ikinulang pulbura o pulburon. 'Di ba? Ito ang ating layunin o ang aking intensyon nung ako'y pinakita, hindi po para gumawa ng kwento kay Bangag dahil hindi ko kailangan gumawa ng kwento na siya ay addictus benedictus dahil alam ng buong circle niya, 'di ba? Ayan nga si Cathy B nagpapatotoo diyan na mismo si Anton Lagdameo ay dumudugo din ng ilong sa kakapulburon, magkaklase sila. Bakit ayaw nilang kasuhan si Cathy, 'di ba? Naghahamon din 'yan. Para mapatunayan, magbabakbakan sila sa korte. So itong mga kanilang mga pagkakaso-kaso sa amin ni Harry Roque, ito po ay panakot sa inyo, intimidation para wag na kayo mag-share, wag na kayo mag-react, wag na kayo mag-comment. Sabi ko, over my alindog, okay? 'Di ba? Over my alindog. Sa huling patak ng aking alindog, hindi ko susukuan ang ating laban sa mga aning-aning na bangag. Hindi po tayo matatakot dahil unang tinakot ako nakipagsabuatan si Satanas kay Anthony Taberna. Kung saan si Anthony Taberna, yan din dapat ang kakaso-kaso na yan dahil nag-fabricate yan ng address ko dahil sa utos ni Satanas. Nag-fabricate ng address siyang unang-unang nag-fabricate dyan sa Pasig para maisakatuparan, ma-file nila ang kaso. Then, nandyan yung Poy Quiñones.
Ayan, nag-fabricate din ng address, pare-pareho sila. Imagine mo, nag-file ng case here, nag-file ng case dito, which is which, saan ang address ko? Alam pala nila na may address ako sa Amerika. Bakit nag-file ng case, nag-fabricate sila ng address dyan sa Pilipinas? O kung sa Pilipinas ako nakatira, bakit sila nag-file dito sa Amerika? Alam pala nila na doon ako nakatira, bakit sila nag-file dito? Kaya habang sila ay nagkakamali, points po ito sa atin. Magagamit natin ito sa ating mga depensa pagdating sa harap ni Lolo Trump. So magagamit lahat natin ang depensa. Si Nikki Cosseteng, di ba? O ayan, bakit hindi kinakasuhan yan? Yan ang unang nagsabing adikto, isa pa yan, na adictus benedictus si Bangag Jr. Oh, right? Yan mga kababayan, ang mga eksenang kaganapan. Alright? Nagano tayo Aha. Alright. Okay. Bangag-bangag, ngiwi-ngiwi, sabi ni Nayo Floro. Okey-doke. Tingnan natin. Alright, tingnan natin dito ang mga palangga. Itapon sa kumunoy ang mga bangag. So ngayon, mga kababayan, kaya talaga sila galit na galit dahil totoong adictus benedictus si Bangag. Paano naging inciting to sedition yung pulburon video? Nung pinakita ko ba yan? Sinabi ko bang gurgurin nyo si Bangag? Sinabi ko ba dyan sa mga sundalo, gurgurin nyo si Bangag? Diba? Ang sinabi ko, kumilos kayo, manindigan, at magsalita na ang inyong presidente ay adictus benedictus. Paano naging defamation yan o cyber libel yan? Diba? Makakasuhan ka lang ng defamation, cyber libel kung ikaw ay naninirang puri. May sisirain pa bang puri kay Bangag? Ay alam sa buong mundo, you go to Europe, you go to America, kilala na sila ay mga kawatan. And now ngayon, pulboronic. Paano mo sisirain yan? Matatalo ka lang sa kaso, mga kababayan, kung ikaw ay gumawa ng kwento na ay si Bangag ay nagpulburon o nag-fabricate ka ng video na yan na sinasabi nilang fabricated, okay? Kung ikaw, makakalaboso ka lang kung ikaw talaga ay nag-fabricate. Kaso nga, mayroon tayong authentication, maglalabanan kami sa korte, okay? Ipe-present natin yung mga ebidensya, katulad ng pulboronic video, doon ngayon, akala nyo ganun-ganun lang? Pag kayo nag-headline na, Marlica, Harry Roque ay kasuhan, panalo na sila? Hindi po ganun ang batas. Magbabakbakan kami sa court, doon yun nga ang iniintay ko eh. Iniintay ko na ipalabas ni Bangag na magkaso si Bangag Jr. ng cyber libel against me para magharap kami sa korte at pag-uusapan kami international. Kaso lang, ang nag-file ng case ng cyber libel is yung NBI. Sila ba ang na-libel? Sila ba ang na-defame? Anyway, hindi mo na kailangan i-defame ang NBI, mga julul. Ang gobyerno, entire government ng Bangag ay talagang dinestroy nila dahil sila mismo ay kasabwat ng mga Bangag sa Malacanang. Yan ang katotohanan dyan. Propaganda, exactly nila, para takutin kayong mga mamamayan, para takutin kayong mga vloggers. Dahil recently, ang sabi ni Bangag, hahabulin, pananagutin ang mga vloggers. Sinabi niya yon, pero yun ay dahil doon sa isang Russian vlogger na, a-hole naman talaga. Pero ito ay gagamitin nila yung mga panakot against sa atin. Sabi ko nga mga kababayan, bakit tayo matatakot kung totoo yung mga sinasabi natin dito? Bakit matatakot si Marlica? Do you think natatakot ako? Grabe naman, nanginginig na ako, ngumingiwi. Numingiwi. Si Bangag ang natatakot sa kanyang multo. Siya ang natatakot sa kanyang multo dahil alam ng mga negosyante sa Pilipinas. Di ba? Alam yan. Okay? Pinag-uusapan lahat ng mga nakilala ko halos umuwi ako sa Pilipinas. Ang pinag-uusapan namin, kahit si Abel Bacmudio ang nagsabi sa akin unang-una, talagang adik si Bangag Jr. Okay? Hindi niya pwedeng isinungaling yan. Sinabi niya yan sa akin. Nandoon kami nun sa Forbes Park. Yan ang topic namin. Sino mga kasama ko doon sa Forbes Park? Alam nyo na. Yan ang topic namin. Alam nila, nagulat nga ako, in denial pa ako dahil nga ako'y bangag na bangag supporter. Pinag-uusapan nila doon namin ang tungkol, actually silang nag-usap dahil nga ako, in denial ako dahil sabi ko, naku, di ba? Hindi totoo yan, di ba? Naalala nyo yun nagalit ako nung sinabi ni Pangulong Duterte na si Bangag may isang presidente na sumisingot. Dahil nga ako ay sarado, 'di ba? Sarado ang jutak ko nung panahon na 'yon dahil syempre kapapanalo pa lang ni Bangag.
Ayan, si Abel Bacudio mismo, sabi gumaganon pa nga, gumaganon-ganon singot. Alam nila, lahat yung mga designers na yan na sumisip-sip kay Lisa, mga putang ina ninyo, alam niyo ang adik si Marcos Jr. Kaya lang kayo dumidikit dahil nakikinabang kayo at nakakabili pa ng mga, ito ngayon yung mga designers, na alam nilang adik, yung mga putang ina ninyong lahat kayo na dumidikit na nakikinabang. Okay? Nagkakaroon ng mga bahay dito sa Amerika dahil taga-dila lang, ginaganon-ganon na nila ang inuuto-uto na nila ang adiktos na si Satanas, nakakakuha sila ng proyekto kaya nakakabili sila ng mga bahay. Okay? Yung mga nakakakuha lang. Okay? I don't know yung ibang mga designers, but kung ano mga nakukuha nila kay Satanas. Habang tayo dito ay nagbabakbakan, ang mga nakapaligid kay Lisa, ang mga kaklase niya, sinusundot-sundot lang ang kipay ni Satanas na bibigyan na ng pera. Yan, kaya ako gustong patahimikin nila. Kaya wala kayong dangal, mga buwaka ng gininis nyo. Kasabwat kayo sa pagdanakaw sa pera ng bayan. So ngayon, defamatory? O di sige, bring it on. O, paano i-depensa ni Bangag yan? Paano depensa ni Bangag? Pagsagot pa rin, Your Honor. Diba? Pag tanong sa korte, ngumingi-wingi na, tapos may natutuloy yung dugo. Okay, ano ka agad? Tapos na. Ay, nako, mga kababayan. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, ang depensa mo lang, ang kanilang laban sa cyber libel na yan, kung ito ay intention, malisyoso na ginawa mo, malisyoso, meaning kung gusto mo lang sirain ang tao nang wala ka namang hawak na pruweba. Talo ka dyan. O gusto mong sabihin na ang Marcos ay magnanakaw, wala kang pruweba. Wala ba tayong pruweba na hindi sila magnanakaw? Ang dami nilang, $353 million. Ang case sa US, ayaw bayaran ni Bangag, sabi ni My Music World. Yes. So the only defense dito sa cyber libel na ito, mga kababayan, na mga binabato sa atin ay what? Katotohanan, dahil kailangan patunayan ni Bangag kung sinasabi nilang mapanira ay ito ay intensyon ko. Hindi ko kailangan sirain ang Bangag. Dahil hindi po mali ang magsabi ng katotohanan at magpalaganap ng video na isang presidente ay sumisinghot. Mga kababayan, kitang-kita ang mukha ni Bangag na sumisinghot. Tigil yung palusot yung mga inchik-inchik na sinasabi ninyo na Korean whatever. Ano ako? Do you think may capacity ako? May pera ako na halugugin ko ang billion population ng China para maghanap ako ng kamukha niya. Ang galing ko naman. 'Di ba? Do you think gagawin ko pa 'yan? Okay? So yun po yung mga nila, yung mga depensa nila na pinapakalat do ang kapike-pike ang fake video. At ito ay aking inedit or whatever. Mga kababayan, unang-una, protected speech po yan. Kahit dito sa batas ng California, ang pagpalabas ng mga usapin na mga katotohanan kung ito po ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayang Pilipino dahil habang si Marcos Jr. ay sumisingot at si Amy Marcos ay nagdadrama na itama ang pagkakamali ng kadyutahan, kayo ay nalilinlang na naman. Kung gusto muli, babalikan ko itama ni Amy Marcos ang pagkakamali ng kanyang kapatid. Siya mismo dapat ang magsabi na ang kapatid niya ay addictus benedictus, sumisinghot. At mismo si si Amy Marcos, yung kanilang self-confessed na addictus na witness, 'di ba, na ipinagtanggol ko noon, na pinasok ko, na sinubukan kong ipasok ng trabaho o bigyan ng trabaho ni Amy Marcos kasi nga magwawala dahil magsasabi, ito, babalikan ko lang. Remember that, mga hitad? Kaya ako kinausap si Amy, sabi ko, Manang, sabi ko baka bigyan ng trabaho itong si self-confessed addictus. Sabi ko kasi meron daw siyang isisiwalat. At ang isisiwalat niya na si Marcos Jr. ay sumisinghot. Imagine, no? Pinrotektaran ko pa si Bangag noon. Sabi ko kay Senator Manggagamit Amy, Manang, baka naman pwede mong bigyan ng trabaho si self-confessed addictus kasi nga magwawala at masisira si BBM. Sabi kong ganon. Sabi ko may isisiwalat siya. Ano sabi ni Amy Marcos? Alin yun, mga Harlika? Yung pagpapabili ng shab ni Lisa sa kanya para i-supply sa kay Bangag Jr.
Yan. Kaya alam mo, Amy Marcos, nag-message ka sa akin. Sabi ko, Amy, bigyan mo ng trabaho si self-confessed addictus. Dahil kung hindi, isisiwalat ka yung kapatid mong addictus. Hindi mo naman binigyan ng trabaho, di ba? Dahil sa kadami ng mga issue ng mga bangag, edi naglaman tuloy ng mga tao na talagang addictus. Well, buong Pilipinas, buong mundo na addictus si Bangag Jr. Yun ang katotohanan nun. Kaya, Amy, itigil mo yung kadyutahan. Yung kadyutahan na, tama ang napapaligiran ng demonyo yung aking kapatid. Itama ang mali, boto niyo ako sa Mayo 12. BS. Kaya sabi ko, whatever strategy ni Vice President Inday Sara, strategy niya yun. At the end of the day, it's your vote. Nasa mga kamay nyo. Never again. At ngayon, dahil ang bunganga ko, hindi nila mapatigil. Imagine mo, si Zaldico nag-file ng fabricated crime sa Legazpi Albay. Yan, maliban sa pag-file niya dito sa akin, dahil hindi nila matinag-tinag yung bunganga ko. Gusto na nga akong gurgurin, nagpadala na nga ng assassins. 4 criminal cases ang final niya sa Albay. Paano niya nasa isa katuparan yan? Yung mga cases na yan, nag-fabricate din siya, pare-parehong address ang ginamit nila sa Pasig, and that is fraud. Again, inabuso nila ang judicial system ng Pilipinas, mag-invento ng address ni Maharlika para sila ay makafile ng kaso. Yan ang ginagawa ng gobyernong bangag. Kaya nga sabi ni Harry, catch me if you can. Diba? Sige, gamitin nyo lahat ang kadyutahan nyo. Kaya sila galit. Dahil na-report na nga natin sila sa US Embassy The Hague, at ang US Embassy The Hague ay inalerto ang FBI at ang Washington DC. Diba? O, bring it on para mapag-usapan ako, diba? Imagine mo, sikat-sikat, bidabidahan na naman si lola nyo. Diba? Maharlika versus Bangag Jr. It's gonna be spectacular, darling. And I'm waiting for that, diba? Long time ago, last year pa. Ngayon, mga kababayan, ang bottom line dito sa pinag-uusapan natin, diba? Inciting to sedition ba ang ginawa doon? Ibig sabihin, nagsiwalat ka na addictus ang isang tao. Di ba? Lalo na ang presidente, nag-incite ka na kagad ng sedition. So, kaya no wonder, ang PNP chief ninyo, Marbil, ay talagang, okay lang yung mga sumisingot kasi nag-extend sila ng oras. Di ba? Yung si Marbil nagsabi na yung mga nagpupulburon, it's okay kasi they need more time. 'Di ba? Kailangan nila maging up. Pero pag si Bangag Jr. na inilabas mo na siya ay nagdudurog, ay kakasuhan yung mga naglalabas ng ebidensya na ang isang presidente nyo ay nagpupulburon. So ngayon, mga kababayan, wala pong inciting to sedition sa ginawa ko. At nadamay pa itong si Spokes Harry Roque. Kasi ang konteksto, ang intensyon ng video na yon, mga kababayan, ay para malaman ng buong mundo, ng buong Pilipinas, na kayo ay naliligaw na ng landas. Sabi nga ni Amy Marcos, ang kanyang kapatid ay hindi ang namumuno sa Pilipinas, and that is betrayal of public trust. Dapat nga siya na nga dapat ma-impeach. Dapat nga kumikilos na ang taong bayan, ayan si Amy Marcos, na mag-file ng impeachment laban sa kapatid niya. Pero syempre, gagamitin niya uli, okay, si Inday Sara, di ba? Whatever strategy nga, gamitin niya uli ang Duterte votes. Tanga ka na lang kayo kung iboboto nyo si Amy Marcos because of the strategical chuba-chucho. BS yan. We don't need only strategical chuba-chucho. We need someone in the Senate na may utak para sa Pilipino, may malasakit, may talino, itim, may integridad para sa Pilipino, may talino para sa Pilipino, may inisyatibo para sa Pilipino, initiative to do good things. Okay, ano yung isa? Itim. M, makapilipino o mapagmahal. Hindi lang, boto nyo ako kasi strategic, chuchu para kay Inday. And that is personal. That's not for the Filipino people. Yan ang aking not opinion, yan, I think so. Yan yung aking pakiramdam now bilang isang Pilipino sa pangbababoy ng Marcos sa inyo habang si Amy ay naglalaro, di ba? Sabi ko, kahit ikutin siya ni Inday Sara, kayo ay ninanakawan ng karapatang mabuhay ng maayos sa Pilipinas. Ang mga anak ninyo ay namumuti na ang mga mata sa kagutuman. Ang mga anak ninyo ay namumuti na yung utak dahil na papaligiran na ng white powdery substance na parang puting ikinula.
Yan ang katotohanan ng mga palangga. So ngayon, ang ibig ko sabihin dito, sa ginagawa ng gobyerno, ay panakot lamang yan, panindak lamang yan kay Maharlika at kay sa Harry Roque at sa mga taong nakikinig sa akin at sa mga vloggers. Wala pong inciting to sedition yan. Dahil yan ay katotohanan, hindi po yan fabricated. Hindi yan altered o inedit o whatsoever. Hindi yan computer-related forgery o mga pinagsasabi. Hindi ko yan binago. Dahil wala akong kakayahan. Dahil, pinorensic na nga yan eh. Wala akong kakayahan mag-edit dahil hindi ako techie. At hindi po peke ang aking mga dokumentong isinend sa inyo o pinakita kanina, permado po yan. Makakasuhan ka lamang ng computer-related forgery kung ikaw ang mga video na yon ay ginawa mo, pinagdinistrongkar mo, tapos yung mga sinasabi ko dito authentication ay ako lang ang gumawa. Yan, mga kababayan. So, ang elementong patutunayan ng mga bangag para ma-convict nila ako sa computer-related forgery, eklabush na yan. Si Maharlika ba ay gumamit ng digital chuba-chuchu means para i-edit yan. 'Di ba? Ang mga picture na yan. Yung sinasabi nilang enhancement. Okay? Brightness yun, pinaliwanag lang ang picture. Pero hindi inedit. Ang mga picture nga ni Satanas, di ba? Yung tiyan niya, yung butod niya, pinaagyan sa pison. Yan ay dapat kasuhan si Satanas ng what? Computer-related forgery. Dahil sinasabi niya, yung mga kamot niya parang kasing liit na lang ng stick ng walis tambo. O yan, dapat si Satanas ang kasuhan ng computer-related forgery. Pina-forge na lahat ng picture niya. Di ba? Ang mga tiyan niya parang pinadaanan ng pison. Ang mga kuro-kuro niya, although nagpa-formalin na siya, expired beauty. So yan dapat ang kasuhan, mga kababayan. Kasi yan ay talagang ginamitan ng matinding digital forgery or pag-i-edit. Pamimeke ang tawag diyan, pineke niya, pinalabas niya sa sa buong sambayan ng Pilipino na yung tiyan niya ay maliit, flat, pero sa tunay na buhay ay botod. Siya ang kasuhan ninyo. Mangloloko ang jutang ginemes na yan. And another defense, mga kababayan, sa mga bangag na ito. Yun ba na pinakita ko ba ang video? Ay sabi ko nga, sinadya ko ba sa inyo yan para lokohin kayo o linlangin kayo? Hindi ko kailangan gawin yun. Dahil sabi ko nga, alam na kahit na mga designers, di ba, yung nasa likod ni Lisa, yung kababayan ko, sino ba yung pangalan nun? Basta mayroon dyan na nagsusupply mismo ng pulburon kay Lisa Tanas, kaya sila namamayagpag. Napapaligiran na ang Malacanang ng puting ikinulang white powdery substance, Addictus benedictus. Recently, last year lang, di ba, may nahuli within Malacanang building na may nag-a-addictus dyan. O paano ko i-defame yung mga jutang ginimis na yan? Wala pong dinidefame, walang ini-edit na picture, na video or whatever. Kasi wala akong ginawang mga videong ini-edit-edit. Si Marcos Jr. mismo ay nabidyohan ng kanyang ka-jamming sa pagsisinghot. Yan ang katotohanan niyan, mga palangga. Ulit-ulitin ko, merong kalayaan, freedom of speech ang taong bayan. At ito ay protektado. Ang mga whistleblowers, ang mga concerned citizens, ang mga mamahayag na, yung mga, mga media, may kalayaan sila. The problem with the media right now is nakikipagsabuatan, hindi man lahat, sa mga bangag para hindi iulat yung kabangagan ni Junior. Dapat nga may mag-ulat doon, yung close video camera na kung saan tumutulo ang dugo. Ay, dito pala sa gilagid ni bangag. Parang wala pang lumalabas. May mga media doon not only PTV4. Dapat na-capture yun kung paano nag-agay-agay ang dugo ni Dodong, di ba? ni Bangag. Kaso ang problema, karamihan sa kanila ay nakikipagsabuatan. Lack of what? Lack of criminal intent or malicious intent yung ginawa ni Maharlika. Wala po ako masamang hangarin para sirain si Bangag. Ang hangarin ko ay kabutihan para sa mamamayang Pilipino na tama na sobra na pinamumugaran o pinamumunuan kayo ng Addictus benedictus na Bangag. Mismo ang kapatid niya si Amy Marcos na nagsasabi siya ay naliligaw ng landas. Although hindi inaamin ni Amy Marcos kung ano ang ibig sabihin ng naliligaw na landas, na ito ba ay nagsisingot, nagnanakaw, alam naman natin magnanakaw sila. So,
that justifies sa mga sinasabi ko na naliligaw kayo ng landas, lulubog na ang Pilipinas kung papatuloy pa kayong magtiwala diyan sa presidenteng hindi naman nagpapatakbo ng Pilipinas. No less than his sister. Sinabi na naliligaw siya ng landas. O hindi ako nagsabi nun, siya. Kaya huwag niya iboto kahit maganon-ganon siya. Kailangan niya sabihin sa buong Pilipinas na ang kapatid niya ay bangag dahil alam ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay addictus benedictus. Wala pong cyber libel sa sinasabi ko dahil ito ay katotohanan, walang malis siya at ito ay kitang-kita naman sa manifestations ng bunganga ni Bangag. Wala po itong pag-i-edit sa kung ano-anong mga kaletsihan na sinasabi ng mga bangag. Alright? Oh, now what? Ano mga eksena ngayon? Okay, ano sabi dyan? Hi, Raven May, how are you? Okay? Real talk, pasok si Amy whether we like it or not. Ano daw? Real talk? O sabi ni, buhay mo yan palangga. Okay, ano real talk? Real talk na alam ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay addictus benedictus. Yes, close up, alam ko may mga close up na gum bleeding ni Bangag. Now what? Natatakot ako si Bangag. Alam, ikaw Julul na Santiago, okay? Lalamunin ka na ng lupa, nagpapakasyunga ka pa rin. Di ba judge ka? Saan ka nag-aral? Sa mababang paaralan ng Burak-Burak Elementary School? Saan ka nag-aral ng pagka-abogado? Nakakahiya ka kung saan ka man nagtapos. Alam mo na hindi ikaw dapat nagkakaso dyan sa cyber libel na yan. Ang nagkakaso dapat yung nag-claim na siya ay na-defame. So dahil syunga ka, I don't know, nabayaran ka ba? Kung nabayaran ka, magkano? Santiago ang binayad sa'yo. Kasi sa mga pagsasalita mo, hindi yan pagsasalita ng tamang abogado at naging husgado o judge. Imagine mo, mananakot ka pa, i-hunt mo ako. Di sige, maghabulan tayo sa Washington, D.C. Doon tayo maghabulan. Total, na-report naman na kayo sa FBI and everything. Itodo nyo na yan. Makipag-ugnayan na kaagad kayo sa Amerika. Dali nyo na yan dito. Ang tagal naman. Di ba? Para pag-usapan tayo ng buong mundo, si Bangag. Pag-usapan si Bangag, yun ang pagiging addictus niya. At nang mas lalong makakaalam. Well, alam na yan ng mga, alam na ng Washington DC na addict si Bangag. So, hindi ko na kailangan magsulat-sulat doon dahil nagawa ko na lahat, right? Oh. Ngayon, ang dami na, 'di ba? Ang dami na imagine mo si pangalan nito, si Nikki Cosseteng, ang tagal na nagsasabi na si Marcos Jr. ay addict. Aba tayo yung kasuhan. Oh, bakit ako mga kababayan? The reason, ang sagot niyan, para po sindakin ang mga commenter, sindakin ang mga vloggers para hindi na kayo mag-share o hindi na kayo magsalita about sa pulburon, about sa bangag-bangag. Pinaninindigan ko sa bisa ng authentication na ito. At least makikita ko na yung aking yung nag-authenticate nito, di ba? At nang makita ko si Bangag, makita ko si Bangag doon sa what? Sa korte. Doon lang naman kami magbabakbakan eh. Right? Okay. Ano mga eksena dito? Oh, okay. I'm gonna gurgur one of the trolls of Liza Tanas. Ayan, sa lahat pala ng mga kapalangga ko, don't engage. Huwag kayo mag-engage sa mga troll, i-block nyo kaagad kasi para hindi sila makalamon galing sa kaba ng bayan. Lahat na halos na mga dugyo trolls ni Liza Tanas ay lumalamon yan sa kaba ng bayan. Kasama yan sa pagnanakaw ang mga buwakan ng GNMS na yan. So the moment na makita ninyo, block nyo kaagad para wala silang lamunin. Diba? Dahil ang mga nilalamon nila ay pera ninyo. So block, yan ang target nila. Dahil alam ko yan. Nung ako ay pumunta doon sa headquarters. Diba? Sinabi ko sa inyo, parang call center, kahit naman doon sa isang headquarters binabantayan ng Marcos Bangag, ang mga vloggers. Sinabi mismo ni Liza Tanas, Marlica, you can come here every day, you can use that computer, mag-office daw ako doon, biga-biga, alpot patutot, diba? May mga ganun siya. So alam na alam ko, okay, na yung Marcos Jr. na yan ay vindictive narcissist.
Dahil hindi nila matanggap na ang kanilang dating supporter ay binokilya ang kanilang kababuyan lahat. Kaya the ultimate goal nila is gurgurin ako. Okay, nakalagay na po yan sa mga kaso ko, na isabi ko na yan, nagugurgurin ako nila, nagpadala ng assassins, meron tayong mga, what do you call it, testigo. So yan, narcissist psychopath, sabi ni Palangga. Block nyo, wag kayo mag-engage dyan, dahil yan ay mga pakawalayan ng mga bangag. Don't waste your time, block, don't engage. At itag nyo ako para mamaya block ko rin sila. yun. Basta ako Noto Marcos, di ko na binoto yan, sabi ni Jeanette. Alright? Salamat, Marlica, sabi ni Sarah Serrano. Thank you, Palangga. Yes, sabi ni Maida, pati si Nikki Cositeng. Yeah, I know, sinabi na nga natin yan eh. Right, ako okay lang. Okay? Nasa inyo yan. Kaya nga, alam mo, sabi ko, whatever strategy ni Inday Sara, strategy niya yun. Pero ako, wag na kayong magpabudol muli. Diba? Wag na wag kayong magpabudol muli. Okay? Wag na wag, dahil hindi yan para siya sa taong bayan. Grabe, ang daming trolls, pati page ko, puro baguhan ang pumapasok. Sabi ni Charlene Yabs, block mo na kagad Palangga, wag ka na mag-atubili pa. Block. May troll farm sila. Pera na naman ang bayan niya, di ba sinabi ko sa inyo? Miss Silly Satanas pa lang, yung troll farm, yung firm na binayaran niya, according to our source, 5 million. Para lang magpuri sa kanya na, ang sexy-sexy ni Satanas, kahit butod, ang kinis-kinis ng mukha, kahit formalin inspired. So yan, 5 million pala, 5 million, mura na nga yun eh. Pera nyo yun. Diba? Ay, mura na nga yun, mapapamura ka talaga. Hindi mura pala yung 5 million yun. Isang tao pa lang. Wala pa yung trolls ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Lahat yan sila may trolls, wala pa yung trolls ni Bangag. From budol-budol man to bloody mouth, sabi ni Wonderland. Libat na si Satanas. Ayan. Pwede, okay na. Ano sabi? Yes, SDS New York, wag nang magpabudol muli. Ayoko, grabe na ang resulta ng ginagawa nila. Wag itong sa mga OFW, wag po kayo mapanghinaan. Kailangan nyo pa rin bumoto. Sabi ko nga, I'm just waiting for Attorney Glenn siya. Medyo busy lang siya kahapon. Magbablog kami at i-discuss namin yan, yung mga naglalabasan ngayon na online voting na allegedly pandaraya. Alright? So ngayon, mga kababayan, gusto kong iwanan sa inyo ang panghuling salita. Yung ginagawa po sa akin at kay Harry Roque at sa iba pang mga vloggers ay paninindak, pananakot. Ito po ay very Marcos. Very Marcos. At kasabwat po dyan si Amy Marcos sa lahat ng kababuyan ng kapatid niya. Bakit? Accomplice ka. Alam mong adikto sa kapatid mo at sinisira ang kaba ng bayan, sinisira ang kinabukasan ng mga Pilipino. Hindi ka nagsasalita. Magsasalita ka lang, nasasabi mo, tama ang mali during election season? Wake up! My goodness! Yun na yung sa akin, never again. Kaya mula dito, sa aking kinauupuan, labanan natin ang mga bangag. Para nga pala, doon sa mga media, kasi parang tinatanong nila kung ano ang aking opinion. Bakit hindi niyo ako interviewin ng live? Total, gusto niyo ng opinion na live. Interviewin niyo ako, gusto niyo ng opinion, i-live niyo. Wag yung yung mga recorded. Kasi pag record, pwede yan i-twist. 'Di ba? I'm willing to be interviewed, basta wag, live. Wag yung recorded kasi pwede niyo i-chop-chop yun at nasasabihin ko lahat. Malay niyo, ipakita ko, malay niyo, ibigay ko to sa inyo. Itong authentication, pag sinuwerte kayo. Anyway, ingat kayo mga palangga. Huwag po kayong mag-alala dahil si Maharlika ipinanganak o nasa napupunan pa lang ng nanay niya ay meron ng punyal. Kaya huwag po tayong susuko. Hindi po tayo susuko sa mga bangag. Bangag lang sila. Tayo ay itim, may integridad, talino, inisyatibo, at may pagmamahal sa bayan. Alright? Itim, itapon nyo na si Marcos. Lahat ng mga Marcos. I'll see you again later. Mwah.